Magandang araw mga kaibigan. Ito, another sampal sa mukha, dagok sa administrasyong BBM ang pag-usapan natin ngayon. At ito, sigurado tuwang-tuwa ang mga kakamping. And then si Auntie Claire Castro natin, sigurado mayroon na naman siyang nakahandang rason o palusot itong pangyayaring ito na basta sampal sa muka, pahiya na naman. Sa post ng Manila Times 2 hours ago, sabi dito, nearly 6 out of 10 Filipinos felt that former Vice President Leni Robredo could have been a better president than incumbent President Ferdinand Marcos Jr. A new survey showed on Wednesday night. 6 out of 10 Filipinos naniniwala na mas mabuting presidente sana ngayon si Madam Leni Robredo. So, anong sa inyo nito, Auntie Claire? Sigurado, bukas tatanungin na naman siya nito. O baka may sagot na siya, hindi ko lang na-monitor. So, basahin muna natin yung yung news ng yung article ng Manila Times. Okay. So ito na yung Manila Times na survey. Almost 60% of Pinoys think Leni would have been a better president. Survey by Arik John Kua, April 24, 2025. Okay. So, ang survey conducted by non-partisan public opinion research firm W. Numero revealed that 58% of Filipinos agreed that Robredo would have been a better president, while 42% disapproved or disagreed. Sa Visayas, residents in the Visayas ang may pinakamataas. 77% agree, 23% disagree. Kaya pala tinatarget nila ang Visayas na magbenta ng 20 pesos per kilong bigas. Baka, I might be wrong, baka ito ang isang dahilan na tinatarget. Pero mo, 77, halos 8 out of 10 residents sa Visayas naniniwala na mahinang presidente itong si PBB, mas magaling si Leni Robredo. Okay, sa Mindanao naman, 61% agree. Ito na, tama yung survey. And 23% disagree. Sa rest of Luzon, 52% agree, 48% disagree. So, talagang mas maraming Pilipino, according to this survey, ang naniniwala na mahina itong presidente natin ngayon, mas magaling sana si Madam Leni Robredo. Okay, WR Numero, isa sa mga credible para sa akin, I don't know sa inyo, isa sa mga credible survey groups. Non-partisan ito, non-commission survey din ito. Kaya ako naniniwala sa survey nila. Lahat ng survey nila, halos parehas, itong WR Numero, lahat ng survey nila halos parehas sa survey ng Pulse Asia Survey. So, kung ako ang inyong tatanungin, ayaw na ayaw ko kay former Vice President Leni Robredo noon. Kasi nga, ang akusasyon sa kanya is lutang. So, right now, itong nakikita kong pangyayari, agree ako. Kung maibabalik ko lang ang panahon, mas mabuti sana Leni Robredo na lang presidente ngayon. Yeah, ito, magbasa tayo sa mga comments.
John Makatuno. So it's a battle between Lutang and Bangag. No difference at all. What a time to be alive. Okay na lang yung Lutang na, again, personal opinion ko lang ito. Kung Lutang man si Madam Lenny, wala naman siyang issue tungkol sa corruption. Okay. Sa akin lang ito, wala akong kwan. Maliban lang kung mayroong malaking issue. Nung Vice President pa siya, yung COA report, COA findings is unqualified opinion. Halos parehas din sila ni VP Sara ngayon, unqualified. So, pinakamataas na observation yun unqualified. Kaya ako, kung lutang man si Madam Lenny, mas okay na lang yung lutang kaysa itong isa. Oh. Ang daming issue. Issue sa paggamit ng pulburon na hanggang ngayon hindi matuldok-tuldokan dahil ayaw naman nilang magpa-testing hair follicle test. Lalo na ang korupsyon. Anong akusasyon? Anong issue? The most corrupt budget in the history in the Philippines, ito na ngayon. Kaya ang daming mga isinampang petition sa Supreme Court. PhilHealth issue, AFP modernization issue, ang dami. Tapos ito pa, yung ginawa pa kay PRRD, kidnapping, arrest and kidnap, illegal, yun na. Kaya, no wonder, yung survey ng Pulse Asia, bumulusok 17% ang pagbagsak ng rating niya noong Pebrero this year papuntang March, 17%, naging 25 na lang ngayon, dati 42. Ano ibig sabihin niyan? Talagang wala na. So wala na, nasa huli ang pagsisisi. Binutuhan natin. Diyan na yan. Magtiis tayo ng another 3 years. So, sayang. Kung nagkandidato sana si VP Sara as presidente, wala sana tayong problema ngayon. At kung vice president niya si BBM, wala siyang magawa dahil vice presidente lang siya. But anyway, pagtulungan na lang natin ngayong election, Duterte plus 2, para manalo ang maraming senador at malulusutan ni VP Sara ang kanyang impeachment trial, di 2028 meron na tayong President Inday Sara Duterte. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Iya na gid mag-atop na gid siya. So iya na gid ning tangtangon ang iyang atop og maka-atop na siya og bag-o. Atop na gid ko kuan wa na gid ulan sa akong ubuan. Nakay pa nang ko sa size para ka. Nagatagan ni Ursin, nagatagan ni yung paman sa Og karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa natabang sa inyo nga yero og karon maayo na gid ang inyong atop oh. Bag-o na gyud. Unsa salamat sa Ginoo sa salamat nagtabang. usab sa Salamat usab sa sponsor sponsor sa niini og sa nagvideo. nagvideo nagtabang ani Dili na gid ni maulanan. makapadayon ang iyang tabang o salamat sa Ginoo nga di na gid may mauranan kay bag-o na gid ang among sin salamat sa ani nga nagatag napas ang pagkinamay Og dagan dugang pa pa panalangin dagan pa niyang matabangan nga nagkinahanglan. dagan matabang magkinahanglan matabangan niya
diri sa amo. Salamat kaayo. Oo. Kasi interest na may kabalay ang natabangan o daghan na gyud ni. Pasalamat mi sa Ginoo ana. Daghang kay na nagtabang sa amo. Salamat mi sa Ginoo bisag pa sa nagtabang ani. Salamat. Salamat, God bless. God bless. Tabang ani. Oo. Salamat kaayo.